Hindi. Only God. Yan ba yung mic? Tanging ang Panginoon ang siyang source ng lahat. No? Yung tao kaya lang i-provide yung material. Pero yung inner, yung panloob natin, yung peace, comfort, satisfaction, wala sa mga, hindi mo yung mabibili sa SM o sa palengke. Yung peace and satisfaction, ang pwede magtulo, ang magbigay nito, makukuha lang natin to, walang iba kundi sa ating Panginoong Yeso Kristo. Amen? And then verse 2, isa po sa mga numanakaw o nag-aalis ng kagalakan sa isang taong sumampalataya kay Kristo. Pakibasa yung verse 2. Kuya Matthew, next verse. Verse 2. Philippians chapter 4, verse 2. Ayan. Ito nagiging problema. Bagamat tayo nandito sa mundo, merong joy grabber. No? Ate Joy. May joy grabber. Merong lumanakaw, may kumukuha ng kagalakan na meron tayo sa puso natin. Kilala niyo ba kung sino yung joy grabber? Si Satanas. Tama. Pero hindi siya magpapakita sa atin eh. Buntot, buhay, hindi. Pero gumagamit siya ng mga instrumento. Gumagamit siya ng mga pangyayari or posibleng tao para nakawin, kuhanin yung joy, yung kagalakan na meron tayo sa Panginoon. Ano yun? Ito, hindi po ito inilihim ng Bible. Even yung mga misunderstanding o yung conflicts ay inihayag din ng Bible. Pero paano nila ito hinarap? Una, makikita natin dito, may dalawang kababaihan, si Yudia at saka si Sintike, sabi niya ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo, sa mga Kristiyano, mga elders o leaders sa Pilipos, magkasundo na kayo. No? Yung leaders, sila yung mamamagitan. At itong dalawang ito, merong LQ. No? May LQ sila. Mga kapwa Kristiyano, masipag sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, meron silang di pinagkakaunawaan. Hindi binanggit sa Bible kung ano. No? Kasi mga babae ito, maaring halimbawa, yung kulay ng kurtina. Ako gusto ko red. Kasi basta ako gusto ko yellow. Hindi natin alam, di ba? Pero meron silang di pagkakaintindihan. Pero pareha silang masipag sa gawain, naglilingkod sa Panginoon, kaya lang meron silang misunderstanding. Anong problema nila? May conflict silang dalawa. At alam nyo, kapag ang tao meron tayong una tampo, tapos inaalagaan mo, lumipas ng linggo, dumating ng buwan, yung tampo na yun nagiging galit. At kapag inabot ng taon, nagiging no? Tampo, tapos nagalit ka na. Tapos kapag bumilang na to ng taon, talagang kiningking mo, nagiging poot na. No? At ayaw niya ng Panginoon. Kasi ang unang-unang nawawalan doon, ikaw na nagtatanim ng sama ng loob. No? Kasi nawawala yung kagalang. Ano na ipapalit? Ano-anong mukha ng isang taong may kagalakan? Masaya. Parang pakwan. No? Pero ang taong puno ng sama ng loob, galit, hinanakit, paghihiganti, para siyang ampalaya. Ano ba itsura ng ampalaya? Kulubot, di ba? Ha? Kulubot. Pero kapag tayo merong Diyos sa source natin hindi nagbabago, ang Panginoon, ang kanyang salita, oo, may problema, given may problema tayo, pero may kagalakan. Di ba? May joy and comfort galing sa Diyos. So kaya dito, ang joy grabber dito, yung mga hindi natin yung pagkakaroon ng galit o hindi kasundo, ang hirap niyan. Di ba? Ang hirap. Kahit lalo na kung ito, kasama mo sa bahay, ang hirap. Di ba? Ang saya-saya mo pag nakita mo, ang bilis ng twist ng ng mood mo. Di ba? Kaya sabi nyo sa atin, encourage tayo ng Bible, magalak kayo sa Panginoon. Huwag sa circumstances, kundi nagbabago yun. Ngayon, isa sa joy grabber,
Pag tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kaibigan, sa kaklase, sa katrabaho, o kapamilya. No? Ngayon, tip lang to, tip. Ano mga bagay na dapat mong i-remember o alalahanin para makapag-forgive ka? No? Tip lang to, apat. Mga bagay na dapat mong alalahanin para makapagpatawad siya. At kung buhay pa si Yuses at si Tike, a-advise ko silang dalawa. No? Ito, isipin mo lagi, alalahanin mo ang cross, alalahanin mo ang Panginoong Jesus. Kung mahirap magpatawad, magiging magaan para sa iyo. Isipin mo, di ba? Di ba sabi ng Bible, kung paano pinatawad kayo ng Panginoong Jesus, gano'n din kayo magpatawad. Tama ba? Sino dito nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon? Taas ang kamay. Nakatanggap ng kapatawaran. Yes. So meron tayong puhunan. Kaya kaya rin natin mag-serve sa iba, magbigay. Kasi tumanggap tayo. Di ba? Mauunawa yung tao na hindi niya kaya magpatawad kung hindi pa niya naranasan ng kapatawaran ni Kristo. Naunawaan ko siya. Kasi hindi pa siya tumatanggap. Wala siyang ibibigay. Pero kung tumanggap ka na ng kapatawaran kay Kristo, sa kasalanang nagawa mo from the past, present, and future, pinatawad ka ni Kristo, no? He forgive and forget. Yan ang ginawa ni Jesus sa atin, di ba? He forgive and forget. Kasi may mga tao sabi, pinatawad ko na yan, pero wag ko na lang siya makikita. Parang hindi genuine yan, di ba? Pero ang Panginoong Jesus, He forgive and He forget. Pinatawad at kinalimutan na niya, sabi sa Isaias, pinauna niya sa kalaliman ng dagat yung kasalanan natin. Kung layo daw ng silangan sa kanluran, malayo yun, no? Hindi natin kayo sukatin. Pero ganun na daw nilalayo yung ating mga kasalanan. Ganyan ang Panginoon. So, una, alalahanin mo ang Panginoon Jesus. Pangalawa, alalahanin mo na ikaw din nagkakasala. Nagkakamali. Tama? So, makakapagpatawad ka kasi darating yung point na ikaw naman yung hihingi ng tawad. Tipin mo yan. Di ba? Kasi nobody's perfect. Ngayon, siya nagkamali sa'yo. Baka dumating yung araw, ikaw naman yung magkakamali. Ikaw na may makagawa ng kasalanan. So, alalahanin mo na ikaw din nagkakamali. Ikaw din nagkakasama. Makakatulong ito para madali tayong makapagpatawad. Una, alalahanin mo sino? Alalahanin mo si Kristo. Yung ginawa niya doon sa krus. Pangalawa, alalahanin mo na ikaw ay nagkakasala din. No? And then, pangatlo, alalahanin mo ang taong kagalit mo o nakasambuhan mo sa panalangin. Ipag-pray mo siya. Magiging magaan para sa iyo na mag-forgive at mag-forget kung pinag-pray mo yung tao. Kaya lang, wag lang yung prayer na, Lord, sana kunin niyo na to. Sana malasin siya. Huwag ganon. Eh, tawag na, pagsumpa naman yun. Wag. No? Ang sabi ng Bible, di ba? Anong utos ng Panginoon sa atin? Pagdating sa kaaway, love your ang bigat, di ba? Di ba ang bigat? Pero kasi ganun yung naranasan natin sa Panginoon. Di ba? Before enemy tayo ng Diyos, kaaway tayo natin ng Diyos, hindi pa natin kilala si Jesus Christ. And yet, minahal niya tayo ng buo, ng walang pagkukunwari. He forgive and He forget sa ating kasalanan. Kaya remember your enemy o yung nakatampuhan mo sa panalangin. Pag-pray mo siya, no? At kasabay ng pag-pray mo sa kanya, pag-pray mo rin sarili mo, Lord, nahihirapan ako ngayon. Nagagalit po talaga ako, pero tulungan niyo po ako na yung galit ko ay humupa at unti-unti ko pong matanggap. No? Ma-accept yung nangyari. So, makakatulong yun. And then lastly, ang pagpapatawad ay pagpili. Choice yan. Forgiveness is a choice. Kung paano yung masiyahan ka, natutuwa ka, choice mo yun. So, yung magagalit ka rin, choice mo din yun. Diba? Forgiveness is a choice. Pag pinili ng tao na kahit gaano kalaki nagawa niyang kasalanan, magagawa niya. Ito, nasariwa pa to. Alam niyo ba, nakilala niyo, napanood niyo ba sa Facebook o sa YouTube, yung asawa ni nung lalaki na binarel dahil sa kanyang pangangaral ng katotohanan? Yung asawa niya, ano pangalan ng asawa niya? Ha? Si Erica.
Diba? In public, in-announce niya na nagawa niyang patawarin yung pumatay sa kanyang pinakamamahal na asawa. Ba't niya nagawa yun? Dahil magaling ba siya? Dahil nag-aral ba siya ng hindi? Dahil kay Jesus Christ. Kasi meron siyang puhunan. Meron siyang naranasan. Meron siyang tinanggap. So, kaya niya mag-provide. Kaya niya magbigay sa iba kasi tumanggap siya. Napanood niyo ba sa YouTube yon yung kanyang in-announce in public na pinatawad na niya yung taong bumaril o pumatay sa kanyang asawa. Huwag natin sabihin, eh, siya yun. Ang ibig sabihin, ang puntos ko, forgiveness is a choice. Siya pinili niya na napatawad niya, di ba? At ang unang beneficiary, alam niyo, pag tayo nagpatawad, sino ang unang beneficiary? Kapag nirelease mo yung galit mo, nilet go mo, ikaw. Yung bigat ng loob mo, gagaan. Parang alam niyo yung pakiramdam na tinik? Alam niyo yung pakiramdam ng feeling na meron tinik na para sa lalamunan mo? Hassle, di ba? Ang sarap ng pagkain, hindi mo ma-enjoy. Kasi may tinik. Pero once na nawala yung tinik, sabi ng matatanda, kumain ka ng saging, wag mo nguyain. Wala, pumarang. O kaya kanin, wag mo na nguyain. Basta kung mawala. Pero di ba, napakalaking relief, napakalaking ginhawa kapag yung tinik na wala sa lalamunan mo. Di ba? Ganun po yung karanasan ng taong nag-forgive and forget. Ang ginhawa. So, unang beneficiary kapag nagpo-forgive tayo sa iba, nagpapatawad, tayo mismo. Gumagaan ang ating kalooban. At bumabalik sa pagiging pakwan. No? Kasi hanggang dala-dala mo yan, magiging ampalaya ka at later on, malalanta, kukulubot at, di ba, tatanda ka ng tatanda. Bagamat di natin maiiwasan yan. Pero ang point natin doon, ang pagpapatawad is a choice. Di ba? So ano yung apat na bagay na dapat tandaan para madaling makapagpatawad? Una, remember the cross or remember our Lord Jesus Christ. No? Pangalawa, alalahanin mo, ano yung alalahanin? Alalahanin mo na ikaw din ay nagkakasala, nagkakamali ka din. Hindi ka perfect eh. So, baka ikaw din naman yung mga kailangan. Pangatlo, alalahanin mo sa panalangin yung taong pinasamaan mo ng loob o nakatampuhan mo. And then lastly, pang-apat, alalahanin mo na ang pagpapatawad ay choice. No? Choice mo yan. Pag pinili mo hindi magpatawad, pinili mo yan, ikaw din ang apektado. Pero kapag pinili mo magpatawad at maglumimot, choice mo din yan. At ikaw ang unang nagbe-benefit yan. Okay? So kaya yun dyan sa sentike, shake hands. No? So kung nandito sila, yun ang primary advice. So bagamat sila yung mga mananampalataya na. So mga kapatid, in order to rejoice in the Lord always, tanda natin, merong joy grabber. No? Yung worry, at saka ito, yung pagkakaroon ng di pagkakaunawaan, huwag natin hayaang manakaw yung joy sa puso ng isang tao o natin bilang mga sumampalataya sa Panginoon Jesus. Meron po ba kayong katanungan o pagbuminaw? Tatapusin po muna natin dito sa verse 2. Meron ba kayong katanungan, paglilinaw? Okay, kung wala, sige po tayo tumayong lahat. Tayo po manalangin sa ating Sunday School. Let's pray. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa inyong mga salita. Salamat, Panginoong Yesus, dahil dati kami mga kaaway ninyo dahil sa aming mga pagsuway at kasalanan. Pero dahil sa ginawa ninyo para sa amin doon sa krus ng Kalbaryo, ibuwis mo ang iyong sariling buhay upang kami mapatawad, maligtas. At salamat, Panginoong Yesus, sa kagalakan na merong mga nagtiwala sa inyo. Sapagkat una sa lahat, meron kaming katiyakan ng buhay na walang hanggan dyan sa langit. At ano man ang mangyayari sa mundong ito, we are safe and secured sa inyo pong pangangalaga. Panginoong Yesus, patuloy kayong madakila sa aming kalagitnaan, patuloy kayong maluwalhati. At ito po'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.
Amen. Amen. Okay, makakaupo na po tayo. At tayo po ay proceed sa ating preaching service.